Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun al-Qiyamatus Sugra. Tinatalakay natin yung mga fitna na darating sa dulo ng panahon. At ngayon, alhamdulillah, yung special na kabanata kung paano haharapin ng mga Muslim ang mga fitna na ito. Kayfiyatul khalasu minal fitan. So dito, nasimulan natin matalakay ito syempre mula doon sa hadith ni Hudayfa bin al-Yaman. At sa isa pang hadith, inulat ni Irbad bin Sariyah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamassuki bil Islam. Sa iniutos niya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mahigpit na pagkapit sa Islam kapag darating ang mga fitna. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari. So mahaba-haba rin ito na hadith na ang buod nito ay ang paghawak ng mga tao sa Islam, wa ta'atul imam waltizamu sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'dihi. So, ang isa sa mga paraan upang makaligtas ang mga tao sa mga fitna sa dulo ng panahon ay tatlo ang buod nito. May bubuod sa tatlo. Mahigpit na pagkapit sa Islam, pagsunod sa pinuno, at ang pagsunod, paghawak sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sunna ng Khulafa'ir Rashidin. Sige sa hadith ni Imam al-Bukhari, iniulat ni Abdurrahman bin Amr as-Salami, annahu sami'a al-Irbad bin Sariyah, narinig daw ni Abdurrahman bin Amr as-Salami o as-Sulami. Narinig ni Abdurrahman bin Amr as-Sulami mula kay al-Irbad bin Sariyah. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan baligatan. Durikat minha al-uyun. Pinangaralan daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matinding pangangaral. Nang pangaral na ito ay nagdulot na sila ay napaluha sa aral na ito. Wawajalat minha al-kulub. At sa tindi ng pangaral na ito, yung kanilang mga puso ay nayanig din. Naluha ang kanilang mga mata at nayanig ang kanilang mga puso. Na palatandaan din ito syempre ng iman, insyaAllah, ng tao na tumatanggap ng pangaral. Kumbaga, tumatanggap siya ng pangaral ng mayroong pagpapakumbaba na naluluha ang kanyang mata at nayayanig ang kanyang puso. So, ganito yung katangian ng pinangangaralan, insyaAllah, katulad ng mga sahaba. Pero ngayon, iba na eh. Pag pinangaralan mo ngayon, papangaralan ka rin eh. Tatanungin ka, ba't ganyan ka magsalita? Ganito, ganyan. Ang daming drama. Mayroong problema, sasabihin mo, ganito gawin mo para masolusyonan yan. Iba pa yung sasabihin eh. Hindi na lang gumawa ng solusyon, ang dami pang paligoy-ligoy eh. Kumbaga, ang daming satsat, hindi na lang tapusin yung problema. Sige nga, fakulna ya Rasulullah, inna hadihi lamau'idatun muwaddaun famada ta'had ilayna. O sugo ni Allah, tunay na ang pangaral na ibinibigay mo ngayon ay tila pangaral ng pamamaalam. Kumbaga napakatindi ng pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takot ang mga sahaba, na siya ring dahilan kung bakit sila naluha o kaya ay nayanig ang kanilang mga puso, na para bang namamaalam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na para bang kumbaga malapit na siya mawala, at binibigay niya sa mga sahaba ang lahat ng kanyang maipapayo sa kanila. At yung tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang maipapayo mo sa amin? Qala, taraktukum alal mahajjatil bayda. Sinabi niya sa kanyang
mga sahaba, ako ay lilisan at iiwan ko kayo sa Mahajjatul Baida. Mahajjatul Baida, ibig sabihin, maliwanag na daanan. Maliwanag na landas. Kumbaga kung merong daanan na madilim na hindi mo makita ang daan paggabi o masyado itong masukal, kabaligtaran nito yung Mahajjatul Baida. So sobrang liwanag nito, imposible nang mawala ka sa tamang landas. Imposible na mawala ka sa tamang landas. Naglalakad ka sa kalsada, maliwanag, imposibleng maligaw ka. Mapunta ka doon sa ilang na lugar dahil napakaliwanag ng kalsada o daanan na yun. At ang Mahajjatul Baida na ito, layluha kanahariha. Ang gabi nito ay malinaw katulad ng araw nito. Maliwanag, malinaw, at imposible sa tao na mawawala sa landas na ito kung ito ay kanyang tatahakin. La yazigu anha ba'di illa halikun. At walang sino man ang mawawala sa landas na ito na maliwanag, paglisan ko liban na lamang sa nawasak. Ibig sabihin, yung mga naitakda na mawasak, sila lang ang maliligaw mula sa landas na ito. Kumbaga, napakalinaw na ng kalsada, napakaliwanag ng kalsada. Ang aalis lang sa kalsada yung nagpabaya. Natulog, kaya disgrasya, mga ganung bagay katulad nito. So ganito inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang landas na ito. وَمَنْ يَئِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا. At ang sino man sa inyo na mabubuhay pagkatapos ko ay tunay na makakasaksi, makakatagpo ng napakaraming mga pagtataliwasan sa mga tao. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Kaya marapat sa inyo ang sundin ng aking sunnah at ang sunnah ng Khulafa'ir Rashidin, ang sunnah ng mga ginabayang khalifa. Addu alayha bin nawajid, kagatin ninyo ito sa pamagitan ng inyong mga bagang. Ibig sabihin, panghawakan ninyo ito ng mahigpit na paghawak. Sukdulan, nakakagatin ninyo ito sa inyong mga bagang. Na maaring kahulugan din nito, yun nga, kung wala kang kamay, ipanghawak mo yung bagang mo. O kung meron ka mang kamay para mas mahigpit kang makakahawak, kagatin mo ito para mahawakan mo ito ng mas mahigpit pa. Wa alaykum bitta'ah, at marapat sa inyong sumunod. At ang taan na ito, syempre, pagsunod sa pinuno. Wa in abdan habashiyan, kahit pa ang pinuno na ito ay alipin na mula sa Habasya, mula sa Ethiopia, mula sa kumbaga negro. Maging ito man ay alipin na negro at siya ay ginawang pinuno ninyo, sundin ninyo ang pinuno na ito. Fa innama al-mu'minu kal jamalil unuf haytama kida yunkad. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil tunay na ang mga mananampalataya daw ay katulad ng camel na unuf. Unuf ibig sabihin, kumbaga maamo na camel na kung saan man ito hilain ay doon siya mapupunta. Doon siya mapupunta. So dito, alhamdulillah, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari na naglalaman ng mahalagang mga payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa sino man na mabubuhay sa umma na ito at abutan siya ng mga fitna o mga kaguluhan. Kaya sinabi niya, taraktukum alal mahajjatil bayda. Ibig sabihin, hindi mamamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang na malinaw ang landas. Malinaw, tiyak, sigurado, hindi mapagkakamalian ang landas na iiwan niya. Malinaw. Dahil nga, ang araw nito ay katulad ng gabi nito. Ang gabi nito ay katulad ng araw nito.
na maaring mga hulugan din ito na kahit gabi maliwanag ito na makikita ng mga tao. At walang maliligaw dito liban na lamang sa nawasak. Kumbaga, ang sino mang maliligaw dito ay mawawasak. At syempre, sino mang maliligaw dito sa sobrang linaw na daan na ito, sobrang ayos ng daan na ito, ayun lamang nagwasak sa kanyang sarili. Yun nga yung halimbawa, yung nagpapabaya, na siya ay naliligaw o nalilihis na mula sa matuwid na landas nito. At yun nga, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos niya ay mayroong mga pagkakaiba-iba o kaya ay pagkakataliwasan ng mga tao at marami na mga pagkakataliwasan. Ikhtilafan kathira. Na dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkamatay niya ay magkakaroon ng maraming mga taliwasan ang mga tao. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina al-mahdiyina. Kaya marapat sa inyo ang sumunod sa mga ginabayang khalifa. Kagatin ninyo ito sa pamagitan ng inyong mga bagang. Wa alaykum bitta'ah. At marapat sa inyo ang sumunod sa pinuno. Wa in abdan habashiyan, kahit sa isang pinuno na negro na taga-Habasya, dahil ang mananampalataya daw ay katulad ng camel na maamo na kung saan siya hihilahin ay doon siya mapupunta. Ngayon, itong hadith na ito, ilapat natin sa mga nangyari sa kasaysayan. So wag muna ngayon, doon muna tayo sa mga naunang nangyari, inshallah. Halimbawa, nung pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, di ba? Sino man sa inyo mabubuhay pagkatapos ko ay makakasaksi ng maraming mga pagkakaiba-iba o pagkakataliwasan sa mga tao. So, ibig sabihin, immediately, pagkamatay niya, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkakaroon nga ng pagkakaiba-iba o hindi pagkakaunawaan o pagkakawatak-watak ang mga tao. Actually, pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari agad dito. At yun nga yung nababanggit ko palagi. Nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang inasikaso ng mga sahaba ang magkaroon muna ng khalifa. Bago pa man nila nailibing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila pinalipas ang oras o mga panahon na walang pinuno ang mga Muslim. Hindi dahil sa sabik, excited ang mga Muslim na mamuno pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkos ang pagkakaroon kasi ng khalifa, ito ang magtitiyak na masusunod lahat ng nabanggit dito. Intindihan nyo? So, ang kaligtasan sa fitna ay nandoon sa pananatili sa Mahajjatul Baida. At mananatili lamang sila sa pamamagitan ng isang pinuno na mamumuno sa kanila na manatili sa matuwid at maliwanag na landas. At yun nga, siyempre, nababanggit ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paraan upang mailigtas sa mga tao mula sa fitna, ang khalifa ang magiging pinuno ng mga Muslim, ng jamaa ng mga Muslim na hinimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim na manatili dito. Sa napakaraming mga hadith na babanggit yung alaykum bil jamaa, marapat sa inyo ang manatili sa mga jamaa ng mga Muslim. Siyempre, ganun din yung khalifa. Binanggit din dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maililigtas lamang kayo, mananatili kayong ligtas, mananatili kayo doon sa maliwanag na landas, hanggat kayo ay sumusunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumusunod sa mga khulafa'ur rashidin. So yun ang dahilan kung bakit nagmamadali ang mga sahaba na magkaroon ng khalifa pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa man nila nailibing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbai'a na ang mga tao. At ganyan nga, pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon agad ng taliwasan sa mga sahaba. Ang mga Ansar, nagkaroon sila ng pagtitipon doon sa isang tent doon ng Banu Saida ng mga Ansar. At napag-usapan nila na magkakaroon ng isang khalifa
sa mga Ansar at isang khalifa sa mga Muhajirun. Alam nila ang konsepto ng khalifa. Kasi buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating na itong hadith na ito na mayroong tinatawag na khalifa pagkamatay niya. Pero hindi ito naunawaan ng Ansar. Iba yung pag-unawa nila. Kaya nga, ang naging khalifa noon, ang pinakamaalam sa kanila. At ito'y walang iba, kundi si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Siya ang tumapos. Siya ang tumapos sa, kumbaga, ano na yun, yung fitna, kumbaga, papalitaw na yung fitna nung panahon na yan eh. Kung hindi sa gabay ni Allah, hindi natapos ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yung fitna na yun na namamagitan sa pagitan ng Ansar at ng mga Muhajirin. Kaya nga nung dumating si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu dun sa Saqifatu Bani Sa'idah, kinausap niya yung Ansar at pinaliwanag niya na ang khilafa ay sa Quraysh. At iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa pamumuno. At actually, yung ginawa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kasama niya noon si Omar at si Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Siguro may iba pa silang kasama, pero tatlo silang pangunahing sahaba na nandoon. Kinausap ni Ansar. Ay hindi, si Abu Bakr Siddiq lang ang nagsalita. Kumbaga. At pagkatapos magsalita ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, so sabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, bayi'u ahada hatainir rajulain. Sabi niya, para matapos na yung usapan, magbaya kayo sa dalawang lalaki na ito. Isa sa dalawang lalaki na ito. Ang tinutukoy niya, si Omar bin Khattab at si Abu Ubaidah. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, originally, hindi naman niya tinulak yung sarili niya para maging khalifa. Ang tinutulak niya si Omar at si Abu Ubaidah na magiging khalifa. Pero, yun nga, yung pagkaka-nominate, kumbaga, ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa ganoong paraan, ano yun eh, nomination pa lang yan. Bandang huli, ang khalifa ay nagiging khalifa kapag siya ay nakatanggap ng bay'an ng mga tao. Yung sinasabi ko sa inyo, ang mga sahaba, inilagay sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga lugar, sa mga pwesto na kung saan sila pinakamainam. Si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, yung sabi ko tuso. Hindi sa tuso na mandurugas. Matalino siya. Ang ginawa ni Omar, nandun na siya sa nagbaya agad siya kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi alam niya kung paano nagiging khalifa yung tao. Kahit anong gawin sasabihin ni Abu Bakr, magbaya kayo sa dalawa na yun. Wala namang nagbaya. Siya nagbaya na. So, mautak si Omar. Kumbaga, naunahan niya si Abu Bakr. At yun nga, nagbaya na rin yung Ansar. At pagbalik nila sa masjid, nagbaya yung mga taga-Madina. At totoo na nahuli kabilang si Ali bin Abi Talib sa mga nahuli na magbaya kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Totoo na nahuli si Ali na magbaya kay Abu Bakr. Totoo. Kasi si Ali yung nag-aasikaso sa bangkay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun ibig sabihin na ayaw niya magbaya. Katulad ng pinapalabas ng mga Shia. Na sinasabi ng mga Shia, kaya lang naman nagbaya si Ali para wala raw gulo. Para hindi raw magkagulo. Pero walang katotohanan yun. The fact na nagbaya si Ali kay Abu Bakr, ibig sabihin nagbaya pa rin siya. O ngayon, nung naging si Omar na yung khalifa, nagbaya pa rin naman si Ali, di ba? Nauna pa nga si Ali, nagbaya kay Omar. O naging khalifa si Uthman. Ando si Ali, nagbaya pa rin. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nila na si Ali dapat ang unang khalifa. Kung si Ali ang unang khalifa dapat, at pinagbigyan lang niya yung tatlo, anong ibig sabihin nun? Kumbaga, tawag doon, trinaydor niya ang bilin sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang maging khalifa. Pero walang ganung bilin sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun nga, pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, immediately nagkaroon ng kaguluhan, pero nasolusyonan agad dito ng mga sahaba, katulad ng
nangyari doon sa panahon ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Kaya nga sabi nila kapag nagtatagal ang fitna sa isang lugar, kumbaga hindi decisive yung mga tao sa pagtugon sa fitna, isa lang yung dahilan. Hindi sila naninindigan sa katotohanan. Maaring sila, puro balimbing. Kasi kung yung fitna, madali lang matugunan. Kumbaga, kung ang lahat ng tao sa jamaa ay pawang naghahangad ng katotohanan. Isa lang yung katotohanan, hindi lahat tayo pumunta doon, pumanig doon, o magtatalo-talo para lang maipahayag yung panig ng magkakaibang panig at timbangin yung kanilang mga dalil. Pero bandang huli, ang hangad ng tao ay katotohanan. Kung lahat sila katotohanan ang hinahanap, edi tapos ang fitna, tapos ang usapan. Matutukoy agad kung sino mali. Matutukoy agad kung anong solusyon. At matutukoy kung anong dapat gawin. So, ganun yung nangyari sa mga sahaba. Pero nung panahon nga so fast forward tayo, panahon nung pagkamatay na nga ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, at nung nagkaroon na nga ng labanan sa pagitan ni Ali at Muawiyah, hindi na nila na-apply ito. Kasi marami sa mga tao, hindi na sila sumusunod sa khalifa. Yun ang una. Di ba? Pinatay si Uthman. Tapos si Ali, hindi sinunod ng Khawarij. Yung mga Shia, nagmalabis naman kay Ali. At iba't iba pang mga katulad nito. At gayon din siyempre, sa panahon ng pagkakapatay kay Uthman, tingnan natin uli yung mga nababanggit sa hadith dito, di ba? Fa'alaykum bisunnati. Konti na lang ang sumusunod sa sunna nung panahon na yun. Kasi naglitawan na nga yung mga ligaw na sekta. Wa sunnatil khulafa'ir rashidina al-mahdiyyin. Yung mga khalifa, kinalaban naman ng mga tao. So hindi rin sila sumunod sa mga khalifa. At sumunod ba sila sa pinuno? Katulad ng sinasabi dito, wa alaykum bitta'a? Hindi rin. Kasi lahat ng mga pinuno na binigay nila, hindi rin sila nagkaisa. Lahat ng pinuno na binigay sa kanila ni Allah, kumbaga, hindi rin sila nagkaisa na susundin. At lahat sila ay, kumbaga, nagkaroon ng kanya-kanya nilang mga panig. So, ito yung kalagayan actually hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga, para sa mga jamaa na mga Muslim, marapat na matuto tayo o kumuha tayo ng mabuting halimbawa sa mga sahaba at sa naunang henerasyon ng mga Muslim. So simple lang yung kanilang ginawa. Kung paano nilang nasolusyonan agad kung sino yung magiging khalifa nung panahon ng pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nalaman nila kung anong gagawin dahil sa pagsunod nila sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paghahangad nila ng katotohanan. Alhamdulillah. Hindi yung kumbaga mangingibabaw yung ambisyon ng tao, ambisyon niya na mamuno, ambisyon niya na magbuka siyang banal, ambisyon niya na material, at iba't iba pang mga bagay na taliwas sa katotohanan na marapat na hinahangad ng tao. Kasi kung pare-parehong naghahangad ng katotohanan ng tao, madali lang sila magkakasundo. Madali lang sila magkakasundo. Sukdulan pa nga, halimbawa, na mayroong tao na naapi, pero hindi na ibigay sa kanya ang katarungan. Dahil nasa katotohanan siya, hindi na rin siya maghahanap pa ng kaguluhan o maghahangad ng kaguluhan. Kumbaga, alam niyang may araw naman ng paghuhukom na masisiwalat dito ang lahat at makakamit niya kung anong karapat dapat niya na makamit. So hindi kumbaga, nagiging simple ang buhay kung ang mga tao ay magiging makatotohanan lamang at naghahangad ng katotohanan katulad ng ginawa ng mga sahaba, alhamdulillah, doon sa panahon na ito ng pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagulo talaga. Kumbaga, ang nagpapagulo sa kalagayan ng mga Muslim habang lumilipas ang panahon, sila mismo ang nagdudulot ng kaguluhan na ito. Hindi ito isang bagay na maaaring isisisi na lang natin palagi sa mga kuffar,
Sabihin natin mahina ang mga Muslim dahil sa mga kuffar, hindi Yung mga Muslim ang nagpapahina sa kanila. Kasi minsan may mga tao yung mga Muslim, may mga mahuhusay magsalita, di ba, sabihin nila. May magsasabi sa khutbah, ang mga Muslim daw ngayon mahina. O ngayon, totoo nga. Pero hindi natin pwedeng pangahawakan lang yun, sinasabi lang yun ng tao. Tingnan din natin yung mga sarili natin. Kung ang mga Muslim pala ngayon mahina, ano bang ginagawa ng Muslim para lumakas ang mga Muslim? Marami wala rin Minsan maririnig mo nagsasalita ng ganyan, ang mga Muslim mahina, ang mga Muslim pinaglalaroan ng kuffar, inaapi ng kuffar. Ikaw, ano bang ginawa mo para lumakas ang mga Muslim? Tinan mo yung mga fans club ng mga ISIS. Yan lagi yung nila, share sila ng mga hadith ganyan na yung mga Muslim daw inaapi, ganito, ganyan. Tapos makikita mo yung profile, puro kagaguhan ng laman. Paano mo nagagawang sabihin yan na ito yung problema na hindi ka naman naghahanap ng solusyon? Sabihin, yung sinasabi mong ganyan, wala lang. Nagpapakitang tao ka lang, pakitang concerned sa kalagayan ng mga Muslim, pero wala ka namang ginagawa. Reklamo ka ng reklamo. Sa labas, ang daming basura. Ba't di ka magwalis? Di ka maglinis? So ganun, ang Muslim palagi dapat inshallah, maghahangad siya ng katotohanan para magiging madali ang lahat inshallah at mawawala yung panggatong ng fitna. Kasi yung panggatong ng fitna palagi, yung paglayo sa katarungan at ang pananahimik ng mga tao na dapat sana ay naninindigan. So dapat decisive ang jamaan ng mga Muslim pagdating sa mga usapin na kumbaga hindi na pagkakaisahan ng mga tao. Kaya nga wala akong kinalaman sa pamumuno dito, pero pag nakikita ko sablay na si Manong, si Ateng, makikialam na talaga ako. Kasi hindi pwedeng patatagalin yung mga ganong kaguluhan. Dapat decisive ang pagkilos ng jamaa, inshallah. So tutuloy natin ito inshallah, kasi yung sunod na chapter maganda rin. Ito na yung kayfa yatasarraful muslim fil hurubil lati tuthiru bainal muslimin. Ano raw ang dapat gawin ng Muslim kapag mayroong mga digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga Muslim. At maaaring applicable ito hindi lang sa panahon na nagpapatayan yung mga Muslim, kahit sa mga panahon na mayroong Muslim na nag-aaway, inshallah, applicable din ito. Inshallah, meron silang hidwaan, applicable din ito kung ano ba ang gagawin ng Muslim, inshallah. So tatalakayin natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.